Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibago na namang updates ang gagawin natin ngayon patungkol po sa ating former President Duterte. Pero bago ang lahat guys, gusto ko lang magpapasalamat dito kay Akina Yoshida. Maraming salamat ma'am sa 35.90 Israeli New Shekels. Ayan, sa mga gustong magpakulay po, libre po kayong magpakulay o magpa-super chat dito sa ating YouTube channel at sa mga gustong magpa-member rin sa Donmar TV. Okay? Maraming salamat Akina Yoshida sa 35.90 Israeli New Shekels. Ayan, thank you po. Ayan. So, unahin nating pag-usapan ay ito nga sa si Martin Romualdez, no? Binobola na naman ang kanyang sarili. Meron siyang ginawang statement po patungkol po sa kanilang rally sa Tacloban. Mamaya ha, pag-usapan natin ito kasi po desperado na po itong mga taong ito eh. Ang sarili lang po nila ang kanilang niloloko dito sa ginagawa nila. Ay nako. Okay, yun ang una nating pag-usapan ha. Pangalawa na ating pag-uusapan ay ito nga ito yung sinabi ni Bongbong Marcos patungkol po sa ICC. Dati na ang ICC raw walang jurisdiction bla 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 bla. Yan ang mga sinasabi niya. Pahiya siya dito, ha? Kasi po itong mga videos na ito unti-unti na itong bumabalik sa social media na ipinamukha ni Bongbong Marcos na ikaw ay hindi consistent. Ikaw ay sinungaling. Oh, totoo. Yan, mamaya ha. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung ginawa ni Bongbong Marcos sa kanyang mga statement dati. Okay? At heto, sapul sa camera itong si Senator Amy Marcos. Ha? Na merong mga supporters niya na gustong magpa-picture at hinawakan siya na kitang-kita mo sa kanyang reaksyon na sobrang maarte itong babaeng ito. Oh, sapul sa camera. Ipapakita ko yan mamaya ha at i-explain natin yan bakit sobrang arte po itong mga Marcoses. Sobrang arte, sapul sa camera ha. Caught on the act talaga. Ayan. Ito, magre-react po tayo dito sa matinding speech ni Basti Duterte kahapon. Okay, na very strong yung kanyang speech na coming from his heart. Okay? At nakakakilabot po itong speech na ito kasi po ang mensahe po ni Basti Duterte po, sinabi niya kay Bongbong Marcos, ha? You will not be loved by the Filipino people. Remember that, Bongbong Marcos. Okay? So, lahat yan, ipapakita natin yan. Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito, ha? Para kakalat itong video at makita ito ng mga bangag at magising. Yan ha. Like and share. Para ito sa mga bangag, para makita nila ito. Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, bago pa lang dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, or yung ating channel ay nagla-live. Okay? Ma-notify kayo lahat dyan kapag nakasubscribe kayo. Okay, subscribe tayo ha. Sabay-sabay sa Donmar TV. Subscribe. 1, 2, 3, go. Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, unahin muna natin ito. House Speaker Romualdez. Ito. House Speaker Romualdez ha, binobola na naman ninyo ang inyong sarili dito ha. Kahit alam mo, ha? Ito ang nakakatawa dito ha, kasi alam niya na sa social media, ewan ko lang kung dinilit na niya ang kanyang Facebook sa kanyang cellphone. Kasi masasaktan sila.
Ha? Martin Romualdez, I would suggest na i-delete mo na yung Facebook mo kasi masasaktan ka lang sa mga balita sa social media, di ba? Binobola niya ang kanyang sarili dito. Kasi alam niya, kumakalat na sa social media, lumalabas na yung tao, nagsisigaw ng Duterte. Pero heto pa rin, may courage pa rin na sasabihin niya ito. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sinabi niya na ang mga waray have shown their support for the alyansa para sa bagong Pilipinas. Ngek, 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 ngek. Bulahin mo pa yung sarili mo, oh. With 100,000 individuals, ang grabe, ang dami. Mas marami pa doon yung sa Davao. Kita mo yung sa Davao, yung mga naglalakad. Ano yun? Tatawag nila? Integrity walk ba yun? Nakalimutan ko yung yung term nila. Di ba sobrang dami yun? Pero sasabihin, ang sabi ng mga taga Davao, almost mga 30,000 yung katao naglalakad sa daan. Pero kung si Martin, di ba sobrang dami yun kung mapapansin natin. Pero yung alyansa doon sa rally doon sa Tacloban, kung makita mo, konti lang. Pero binula pa rin niya ang sarili niya. 100,000 individuals. Aten, ha? Ang lakas ng confidence mo, ha? 100,000 talaga, ha? Ay, 100,000 individuals gathering in Tacloban City during the Friday's Grand Rally. Hindi yun matatawa. Alam mo, Martin Romualdez, hindi yun matatawag na Grand Rally. Ha? Ano lang yun? Tawag yun, sa Bisaya pa, tapok-tapok na to. Hindi yun Grand Rally kasi ang konti lang ninyo, di ba? So kawawa ka naman, Martin Romualdez. Binubula mo ang, sabi niya, nagkakaisa, Waray's rally behind Marcos senatorial bets. Sabi niya mga senador ninyo, naaapektuhan kami sa nangyari. Wala na. Alam mo, Martin Romualdez, naiintindihan kita kasi gusto mong tumakbo sa 2028. Gawin nyo na ang lahat. Ipa-impeach mo si BP Sara, si Duterte, ikulong nyo doon sa ICC, si Paulo Duterte, kasuhan nyo ng kung anong ikaso nyo, anong plano nyo kay Baste, di ba? Si Baste lang ang kulang. Gawin nyo na ang lahat, no? Gawin nyo na ang lahat. Pero the Filipino people will not stop sa kanilang hinanaing. Duterte pa rin ang isinisigaw, Martin Romualdez. Sorry. Wag mo nang bulahin ang inyong mga sarili. Kayong mga alyansa ng mga bagoong Pilipinas ni Bongbong Marcos, wag nyo nang bulahin ang inyong sarili. Kung ako pa sa'yo, Bongbong Marcos, you step down. Kasi ang panawagan po ng taong bayan, Marcos resign. Marcos resign. Okay? So much with Martin Romualdez. Eto, pag-usapan natin itong sinabi ni Marcos patungkol dito sa ICC dati. Okay, napahiya si Bongbong Marcos dito. Kasi sabi mo, Bongbong Marcos, nakipag-coordinate ka sa Interpol, ngayon nandun na si Duterte sa ICC, pero ito yung sinabi mo. Okay? Ang kakapal ng mukha mo. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa Tapos na raw lahat ng kanilang pag-uusap. ICC. Diba? Meron kasing music eh. Bakit may music ito? At kagaya ng sinasabi mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. We will not cooperate. Sabi niya dito, we will not cooperate with them in any shape or form. Klarong-klaro po sa sinabi mo dito, Bongbong Marcos, we will not cooperate with them in any shape or form. Pero anong ginagawa mo ngayon? Anong nangyari ngayon kay Tatay Digong?
Ha? Pinadala mo doon sa ICC. Ha? Inutusan mo si Torre na diwata na ang pangit ng ugali. Ha? Ngayon, nasasaktan ngayon ang taong bayan. Pero sabi mo dati, we will not cooperate. Sobrang kapal at sinungaling ka talaga. Kaya no wonder ang daming galit sa'yo. So we continue to defend the sovereignty of the Philippines. Ay nako, pati pag-usap mo Bongbong Marcos, di ko lang alam kung nakatugpa ka na. Di ko alam kung nandyan pa ba yung tama mo. Parang nagsasalita ka pero wala sa ulo yung pinagsasabi mo, wala sa utak. Ewan ko ba, ang daming ang kumakalat na mga videos na yung mga pinagsasabi mo hindi maiintindihan. Hindi ka maiintindihan. Kaya pala lutang itong, kung lutang si Leni Robredo, mas lutang talaga ito. Kaya pagsisisi natin. Tama talaga si Leni Robredo, sinungaling. Sinungaling ka talaga. Sasabihin mo pa na, we will protect the sovereignty of the Philippines, blah, blah, blah. We will not cooperate the ICC. It's an insult to our judicial system. Pero ano ginawa mo? Lahat ng sinasabi mo, kinain mo rin. Ha? And continue to question the jurisdiction of the ICC. And to continue to question. O ngayon, questionin mo na yung ICC ngayon. Ikaw ngayon ang questionin ng taong bayan. Bakit mo hinayaan na dalhin mo doon si ikaw pa nga yung nag-utos na dalhin doon sa ICC. Ang kakapal ng mukha mo. Ito yung mga sinasabi mo dati, Bongbong Marcos. Ha? Hindi mo tinupad ito lahat ng mga sinasabi mo. Ang kapal ng mukha mo. Sarap mong sarap mong sapakin. And their investigations here in the Philippines. Investigation here in the Philippines. O tapos dinala mo doon. Ito, talagang nabudol tayo dito sa taong ito. Ito yung presidente na hindi dapat natin pagkakatiwalaan. Sobrang sinungaling na, halata na talaga. Booking na. Ha? Na-reveal na talaga, 'di ba? Noong unang nating mga vlog, unti-unti nang nare-reveal ang pagkatao ni Bongbong Marcos. Karon lahat hubad na talaga ang kanyang pagkatao. Sinungaling na talaga. Wala na talaga. Reveal na talaga. Hindi ko maintindihan kung saan mo nakuha yung confidence mo, Bongbong Marcos. Ha? Kung merong taong pinakakapal ng mukha, ikaw yun. Ikaw talaga yun. Grabe. Hindi siya nahiya sa mga sinasabi niya dati. Ngayon, sobrang sinungaling, kapal ng mukha. A lot of evidence circulating in the social media about you, Mr. President. And this is one of the videos na mga sinasabi mo dati. Ha? Pero noong na-booking na ka na ni BP Sara sa mga kabalastugan mo, wala na. Ha? Ang tatay, sabi nga ni Basti Duterte, ang tatay mo pinalibing ng mabuti sa libingan ng mga bayani. Pero yung tatay ko, pinahuli mo sa mga dayuhang kapal ng mukha mong Marcos ka. Sus! They are talking about Filipinos. Their alleged crimes are here in the Philippines. The victims are Filipino. Bakit napupunta sa Dehig? Kaya ngayon, pinadala mo. Grabe, no? Kung gaano ka 360 degrees ang kanyang sinasabi. Ang sinasabi niya noon, 360 degrees ang pagkabaliktad. Utak talaga, talangka itong. Kaya hindi ka na mananalo this 2025 and 2028. Ako ngayon naaawa sa iyong mga senador eh.
Dito, tama, that's it. We have no more appeals pending. We have no more We have no more, ha? Yan ang lagi niya. No more appeals, no more pending. Wala na lahat raw ang ICC. actions. We have no more actions being taken. Wala na lahat. Pero ang nangyari, after 2025, ikaw pa mismo ang naghatid sa ICC. Yes! Ang kapal ng mukha mo. Being taken. I suppose Grabe, no? Ilan kayang coke ang nainom nito? Ilan kayang coke ang nainom? Mr. President, bawas-bawasan mo na yung coke mo kasi tataas yung sugar mo, matuliling yung utak mo. Wag kang iwasan mo na yung coke, Mr. President. Pwede ka mag-coke pero yung coke zero lang. Coke zero. that puts an end to our dealings with the ICC. Di ba? Ano yung last statement niya? Again, yung last statement niya. I suppose that things. Ano bang nangyari? Ngiwi kasi hindi siya makapagsabi ng ano. So I suppose that puts an end to our I suppose that puts an end to our dealings with the ICC. Gusto niya tapusin na yung dealings with ICC. Pero nakipag-usap ka, nakipag-communicate ka ayon sa ICC. Ang kapal ng mukha mo. Di ba? Dito mo talaga mabubuking ang isang taong sinungaling at hindi na mapagkakatiwalaan. Ha? Kung gaano siya kapal ng mukha, mas kapal rin itong kanyang ang kanyang super ate niya. Itong si Amy Marcos, ha? Sapol na sapol ito sa camera na sobrang maarte. Sobrang arte. Hinawakan siya ng isang supporter sa kanyang arm kasi excited na makipag-picture sa kanya. But look at the reaction of Senator Amy. Tingnan nyo, ha? Talagang manggigigil ka. Tingnan nyo. Kawawa si ate, nag-smile yan, pero sa totoo lang, napahiya na yan. Di ba? Para siyang nandidiri, sa totoo lang. Huwag mo nang bulahin ang sarili. Ang mga Marcos, laking mayaman yan. Remember. Mayaman talaga sila, ang mga Marcos. Okay? Hindi ko sinabi na nagnakaw sila ng gold at pera. Ha? Hindi ko sinabi na ganyan ang nangyari kaya yumaman sila. Hindi ko sinabi. Ha? Wala akong sinabing nagnakaw sila. Ay sa akin lang, mayaman sila talaga. Ha? Mayaman sila. Kaya, ang kanilang mga, hindi sila sanay na bumaba sa level ng masa. As much as possible, ang tingin nila sa atin, yung mga Marcos na yan, ang tingin nila sa atin, pobre. Ang tingin nila sa atin, kadiri. Okay? Yan, totoo. Hindi ito, yan ang analysis ko dyan. Ang tingin nila sa atin, nakakadiri. Kasi mga mayayaman ito Hindi ito sanay na hawak ng mga kagaya nating masa. Hindi nila sanay. Nandidiri yan sa atin. Sa totoo, plastikan yan. Yan sina Liza Marcos. Araneta yan Mga mayayaman yan Bongbong Marcos. Yan sina Sandro Marcos. Maarte yan. Hindi yan pwedeng hawakan ng masang Pilipino. Mandidiri yan. As much as possible, gusto nilang pigilan ang kanilang sarili sa kanilang diring-diri sila. Pero sa totoo niyan, deep inside, diring-diri yan sa mga Pilipino. Diring-diri yan sa masang Pilipino. Ito, panoorin natin ulit, ha? Tingnan nyo, kasi this is the real initial reaction. Meaning, totoo yan. Gamanon siya. Kasi nandidiri siya ayaw niyang magpahawak. Tingnan nyo again closely. Sapul na sapul sa camera. Tingnan nyo ang reaction, yung mukha ni Amy Marcos. Play! Tingnan. Then biglang smile.
Bakit siya nag-smile? Kasi, she realizes, Amy Marcos realizes na, ay, nasa publiko pala ako. May naka-video pala. Na-smile na lang siya kasi napahiya na rin siya. Na, ay supposed to be, no, makisabay pala ako sa mga nandidiri ng mga Pilipino. Ganon. Ganon. Wala siyang choice. Makipag-picture siya kasi pero wala na. Damage has been done. Sapol na sa camera. Yung kawawa yung babae, nahiya na siyang hawakan si Amy Marcos. Nahiya na siyang hawakan si Amy Marcos. Kasi gumano na si Amy Marcos eh. Tingnan nyo yung babae. Maganda, malinis. Pero diring-diri siya. Formal. I think, duda ko nga ito, mga professionals ito eh. Di ba? How much, ito mga professional na ito, diring-diri siya dito sa mga professionals. How much more kayo dyan sa mga nakatira sa mga Yumas Quarters area natin mga kababayan, doon sa mga bukid? How much more kung kayo ang hahawak kay Amy Marcos kasi mahal niyo siya. Pero gaganon siya, ew. Di ba? Diring-diring nga sa mga professional nating mga kababayan. Di ba? So, wala na. Booking na yung ugali ninyo. Di ba? Booking! Di ba? Tingnan nyo paano niya pinahiya itong babaeng ito. Pinahiya niya talaga. Play. Pero kung si VP Sara pa ito, yayakapin pa yan. Tingnan nyo ha. Ulitin pa natin. Gumanon siya. Nahiya na siya kasi damage has been done. Pero I cannot blame Amy Marcos I cannot blame on her. Because laking mayaman nga eh. Hindi sanay. Hindi siya sanay sa ganyan. Pagpasensyahan nyo na. Pagpasensyahan nyo na. Mayaman eh. Ang tanong ko sa iyo, dapat ba nating iboto itong this kind of mga kandidato? Angay ba nating manatili ba tayong ganito yung mga leaders natin? Kayo na ang humusga. Wala na, nahiya na yung babae. Hindi na nga tumingin yung babae kay Amy Marcos eh. 'Di ba? So, damage has been done. Ay nako, kaya pala, no, kung i-analyze natin, kaya pala ang mga Duterte po ngayon malakas. Mahal ng mga Pilipino. Kasi hindi maarte eh. Kita nyo yung sa Cebu, si VP Sara, sobrang init nun. Pumunta siya doon sa liblib na lugar, yung mga masikip na mga daanan doon. Ang daming nakipag-picture, nakipag-autograph. Pero still, si VP Sara, kinuha niya yung camera, ganun, ganyan. Ito yung mga bagay na hindi nila kaya. Diba? So, kitang-kita yun ng mga masang Pilipino kung gaano po kasabay yung ating VP Sara at pati si former President Duterte. Kaya, mahal yan ng taong bayan. Ngayon naman, ito yung ating last topic natin. Pakinggan natin itong speech ni Basti Duterte. Okay? At sapul, napahiya po itong si Bangag Marcos dito sa sinabi ni Basti Duterte. Nakakakilabot po ito. Tingnan nyo. Honorable beloved City Mayor Sebastian Duterte. Mayong udto sa inyong tanan. Mga magandang araw din sa mga naka-live, mga taga Sub-Saharan Mindanao. Diba mo, bago ko
sa gulo na nako Tagalog ug Bisaya aron gadtong mga makadungog makasabot po itong mga uban natong naminaw diha nas gawas. Unang Sabi ni Baste, ano ko na lang, magbisaya at Tagalog na lang, i-mix na lang niya. unas tanan magpasalamat ko sa inyong ginapakita ang suporta sa kuamahan. Sabi niya, unang-una sa lahat, maraming salamat sa ipinakita niyong suporta sa aking tatay. Naglagot lang ko sa inyo ha, kay kada makita na ko ang naong sa kuaman, bit-bit ninyo, kahilakon ko. Sabi niya, nagalit ako sa inyo. Kasi every time na nakikita ko kayo, bit-bit niyo ang mukha ng aking tatay, nasasaktan ako. Mugara pod mo. Usob ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibuok kalibutan na nagapakita og suporta kay PRRD. Sabi niya, buong bansa nagpapasalamat si Bastes sa buong mundo sa suporta ng kanyang tatay. Kabaw mo tinuod lang sukad nga giaresto ako amahan illegally. Wag yung ko kasabot sa kong gibati. It has been a roller coaster of emotions for me sa tinuod lang. But every time makita na ko suporta ninyo, makusgan yung ko. Salamat kayo. Sabi ni Baste, nakakalito nga, bakit raw inaresto ang kanyang tatay. But because you are supporting my father, lumalakas ako. Siguro, gamiton ko ni nga nahimo kong vice mayor ninyo, mayor, morning, sa termino nako karon, morning, last na nako nga araw ng Davao, nga sa termino nako karon. Wa ko makibaw unsa bagay kinaog kaugmaan o yung future ng sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. Sigaw ng tao, Marcos resign. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Sabi niya doon you will never be loved. Which is tama naman eh. Kahit anong gawin mo, Bongbong Marcos, you will never be loved by the Filipino people. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. Tama. We will stand up and we will fight back. Kita mga taga Davao, ingon ani na siya. Labin nanto mga dugay dire o niya kanang nituo sa plataporma o politika sa kuamahan. Nga ilang gikuha kaning administrasyon ni Marcos o si Bongbong Marcos mismo binigay niya
sa ICC. Murag wala lang, ing ato na lang, nga murag walay nahimo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Kibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang. Di ko matingala. Nganong ingon ani karon? Kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians, di nila gusto nga kausaban aning nasura ni. Kaya, lahat ng mga nandyan sa Kongreso, ayaw yan ng mga Duterte. Bakit? Kasi yung mga kabalastugan nila, hindi na magagawa nila kapag si Duterte ang namumuno. Kaya gusto nilang ma-impeach si BP Sara para hindi makapagtakbo sa 2028. Yan ang totoo. Ha? Kasi ang Duterte, lagi ko lang sinasabi yan dito eh, Duterte lamang po ang tunay na hindi takot sugpuin itong korupsyon na nangyari dito sa Pilipinas. Una, along aning with Marcos o kani mga uban ring mga bagagnaw ng mga politiko, di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Gusto ko lang niingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Grabe. Tama si Basti. Di ba? Kung hindi ka presidente, kung hindi ka ngayon sa posisyon sa gobyerno, you are nothing. Nandyan, sa posisyon ka lang eh. Presidente ka lang eh. Pero yung taong bayan ayaw na sa'yo. Isinusuka ka na. You are nothing. Pero pasalamat ka. Naging presidente ka pa dyan. Sa totoo lang. Ang mga sundalo at kapulisan, alam namin. Wala na silang magawa eh. Mandato nila yan eh. Pero sa totoo lang, isinusuka ka na rin ng mga sundalo at mga pulis. Bangag ka. Bangag ka. Kalimot oroy ang putang ina. Ni kita'y nagtabang sa iya makalingkod sa diha karon siyang ginalingkuran. Tama. Ha? Itong mga tao na sumisigaw, Bongbong Marcos, binoto ka lang nito dahil kay BP Sara. Wala kang utang na loob? Dinala mo si Tatay Digong sa ICC? And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Di kyo ta matingala. Kay kung ang sabog Sabi ni Baste na, I will pray for you, Bongbong Marcos, na you will finish your term. Kasi po, sa totoo lang, natatakot ako for Bongbong Marcos. Baka hindi niya matapos ang kanyang termino dahil galit na ang taong bayan, lahat. para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa toa, mudaot o mga pamilya, mga komunidad, o mga inosenteng kinabuhi. Grabe. Tama. Sabi niya na galing yan sa bibig ni Marbil. Ang shabu para sa kanila, yung droga na yan, pampahaba ng oras para masigla. Pero ayon kay Basti Duterte, ayon sa pamilya ni Duterte at lahat ng taong bayan, sa amin po, itong droga na ito yung nakakasira ng future ng aming mga pamilya, kabag-anak, mga bata, mga inosenteng tao. Kaya itong gobyernong ito, grabe talaga. Di
Di ko matingala nga nung ingana na sila. Sige lang. Sabi ni Baste, hindi ko magtataka kung ganyan sila. Ayan na, Marcos resign na. Iba mo, si Rody Duterte, nga nung naaresto siya, naasa diya karon sa ICC, kay ning barog siya sa iya mga tinuuhan sa politika, nga tan-aw niya, mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Okay ba mo, dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili gini panahon para magluya-luya ta. Sabi niya, hindi ito ang tamang panahon para weak tayo. Ha? Dapat lalaban tayo. Dili nato sayangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rody Duterte. Di gyud ni mahuman karon ug di na gyud ni mahuman. Grabe. Sabi niya, hindi ito titigil. This will not stop. Hindi natin, sabi ni Baste, hindi natin sayangin yung effort na ginawa ni Tatay Digong. Sige lang. Basta kita labi ng tong mga contemporaries na ko, some older and a little bit older than me, a little bit younger than me, kita gipadako ta ng mga dabawenyo. Dabawenyo, mapursigihon, ang dabawenyo, isog. Ang dabawenyo gusto kaayuhan. Ang dabawenyo gusto kamatuoran. Ang dabawenyo garboso. Mabuhay mong tanan. Basta ako, sige lang, paminaw na ko, gidaog-daog yung tagtaman yun karon, gitamak-tamakan yun ta. Kaya huwag wala lagi mo, wala na yun ko po dire, wala na. Di kung dili tungod sa inyo ha, mo nang pasalamat na lang yun ko. Ako, usar ako kataw, anak ko sa ko amahan, pero dili ko gaingon ani mga istoryane, wa ko gaingon ani. Kay tungod anak ko, dabawin nyo, kundili kay tungod Pilipino ko nga nitoo og usa ka presidente nga nangandoy nga makahimo sa nasod na kagustuhan o ganang makapahayag sa kaugmaon sa tanang Pilipino. Dili ni tungod kay atuha, dili ni. It's about us, the Filipino people. Unya, how a government treats his own. Iyang gipapreso. Dili na lang ko mo mention kay personal, pero ing na lang po nako, dari usbo nako. Last year, January, giingnan ta ka Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka. Grabe guys. Sabi ni Basti Duterte, yung tatay mo, pinalibing ng tatay ko. Ha? Pero yung tatay ko, hinatid mo doon sa ICC at kinulong mo. Diba? Tingnan nyo gaano kagarapal itong bangag na presidente natin. Of all the presidents,
Si Tatay Digong lang ang nagpapalibing itong Marcos na ito sa libingan ng mga bayani kasi gusto nila yan dyan malibing eh. Pero ang kanilang, alam nyo ba kung ano ang nila? They give in return? Kinulong nila yung tao ha. Kinulong nila yung tao na nagpapalibing sa kanilang tatay. Kapal rin ang muka eh. Sobrang kapal. Ayaw, paginguna na. Ayaw hukayon. Dili taan na. Way labot ang patay ang istoryaan eh. Way labot ang patay. Sumisigaw kasi yung tao na hukayon, meaning ano raw eh. Di ba yung sinabi ni Inday na itapo niya yan sa West Philippines eh. Sabi ni Basti, wag. Walang kinalaman ang patay dyan sa usaping ito. Diha, pasag din na ninyo. Noon, wala man si akong amahan dire, inyong Tatay Digong, wala man dire sa Pilipinas. Pero kay baw ko, nagpabilin iyahang inspirasyon o ang iyahang spirit within every Filipino nga na-touch niya sa iyahang termino. Basta ako, ang tambag lang ako ninyo, mga Dabawenyo, kamo mga ubang Pilipino na nakikinig ngayon, do not ever allow your government to treat you how they treated my father. Usab, kabalo ko, busy mo ng mga tao, dagan mo laing buhaton, pero makita na ako, in behalf of our family, akong igsoon, ako mga igsoon, tulo na ako ka igsoon, umama, tanan may mga Duterte, na nagsakit karon tungod sa naitabo sa among amahan. Salamat kaayo, gyud sa inyo suporta. Salamat kayo sa inyo ginapakita. Wala na ko'y maingon sa inyo kung hanto dire na lang gyud mi, hanto dire na lang mi, pero sobra-sobra na kayo gipangita. Yung gipakita sa mua. Salamat kayo. Pero samtang niya pata dire, di gyud ta maundang o di gyud ta mapili, basta nagkahiusa lang ta mga Dabawenyo. Mabuhay ang Davao City! Grabe guys. Ayan na, yung very powerful words of Basti Duterte. Kumakalat na ito ngayon sa sa social media at in-interpret natin into Tagalog kasi nagbisaya si Okay? So, pahiya ka, bongbong. Pahiya ka dito eh. Mas naniniwala pa ang taong bayan kay Basti Duterte compared to you. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan. Okay? At usap-usap tayo sa comment section ang inyong mga argumento. Okay? Guys, don't forget, like and share this video para magising ang mga bangag. And sa mga bago pa dito sa aking channel, mag-subscribe kayo para updated kayo lagi. Okay? At meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Okay. Lagyan nyo lang ng Balitang Totoo. Yan yung second channel natin, Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi meron po tayong mga ina-upload doon na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, sa mga audience ko dito sa Donmar TV at sa mga moderators, sa mga nagpapakulay po, maraming salamat. Always remember, kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.